Marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari, ako. Oo nga, wala ka ng kaibigan. Hindi, totoo naman. Maawa naman kayo kay Marcos, iniiwan na siya. Gago! Pati magkaroon ng... dapat siguro. Dapat siguro. Akala mo santo talaga. Hoy, animal. Binaligtad ng CA ang desisyon sa kaso mo. Ang sabi ng CA, null and void. Ibig sabihin, null and void yung sinasabing acquitted ka. Ay, tigil-tigil mo yung kadramahan mo. Oh. Isus, Ginoo, Gido. O baka sabihin nyo, mura yung animal. Hindi. We are, sabi nga, di ba, ang human being is also an animal. Ito to, mamaya, i-google ko ha. May tawag sa atin yung highest form of animals. Kayo lang, ako hindi. Di ba yung mga asawa ninyo, parang aso mahilig sa doggy? joke lang. Hayop ka ba, Natbay? O, tuloy mo. Panibagong kaisipan yung ating Vice President. Yung kanyang mindset, baguhin niya dapat yan. Because it is so unbecoming of a high official. Inalmahan din ito ng Malacanang. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero Pagkabayolente na. we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. I hope figure of speech. Hindi, paano mo nasabing figure of speech yun? Paano mo nasabi? Hindi ko mag-gets. Paano mo nasabing figure of speech yun? Ay, nako. Hindi. Sabi niya, I hope figure of speech lang yun. So ano yun? Literal? Literal na bloodbath? Magbabarilan, magsasaksakan? Magkakaroon ng massacre sa loob ng Senado? Ano ba yun, te? Abogado ka ba talaga, te? Hindi kasi yung mga hirit mo, hindi hirit ng pang-abogado. Gago! I mean, common sense naman na it's not literal. Alam naman bloodbath, violente, talaga magkakaroon ng ano ba yun? Ang sakit mo sa bangs, te. Ang sakit mo sa bangs, sa totoo lang. Kahit wala kalbo ako. Mantakin mo, sabihin mo yun na medyo may pagka... Sana, hindi naman yan literal. Hindi literal. Sana figure of speech. Sinana mo pa talaga. Ito mga kababayan, para lang sa kalinawan. Sabi nga ni aking kaibigan na si ChatGPT, ang human evolved from primate ancestor and mammals, a class of animals. Paniniwala nila yan. Okay? We specifically belong to the Humanidae family, great apes. O, tingnan mo na. And are closely related to chimpanzees and gorillas. O, kaya nga tayo daw ay Homo sapiens. Kaya pala may mga homosexual. Hindi, iba pala yun. Sorry naman. Walang ganun. Hindi, Homo sapiens daw tayo. Okay? So, sabi, kaya animal. Pero ako hindi ako naniniwala, galing tayo sa unggoy. May mga mukhang unggoy. Sure tayo dyan. Pero nang galing tayo sa unggoy, hindi ako naniniwala. Tingnan mo yung katabi mo. Sinubukan namin kunin ang komento ng bise, pero wala pa siyang tugon. Sa bagong panayam kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kauna-unahang podcast, tinanong siya kung masasabi ba niyang ayaw niya ng impeachment. Sagot niya rito, Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan Naiba na yung tono niya, di ba? Dati, ayaw niya ng impeachment. Yung tono ni Yusek Claire, ayaw din niya ng impeachment kuno. Pero ngayon, nasa Senado na daw yan. Ayun na naman yung... Alam mo itong presidente natin, yung pabago-bago ng sinasabi, talagang walang tayo sa buhay. Ano ba yan? Yan ba talaga ay senyales ng... alam niyo na. Hindi ko pwede sabihin. Kasi sabi nga ng NBI, hello po, binabati ko po mga taga-NBI cybercrime. Hello, nagmamatsyag daw sila. At nakatutok daw sila sa 40 na vlogger, including Banat Bay.
So binabati ko po mga taga-cybercrime, si Director. Hindi po fake news yan, ha? Nagko-comment lamang po ako, nagbibigay lang aking opinion na talagang ang ating presidente ay medyo may pagkalutang. Hindi ko sinasabing bangag, ha? Wala po ako sinasabing adik po ang ating presidente. Ang sinasabi ko po lutang. Kasi pwede ka namang lutang kahit hindi ka bangag. Halimbawa, gising mo, hindi ka pa nakapagkape, lutang ka pa. Ako, ganun ako. Pagka hindi pa nakapagkape, lutang ako. Huwag akong kakausapin. Talagang magkakagulo ang mundo. Yun ang ibig ko sabihin, ha? Dinilinaw ko lang cybercrime, NBI. Natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Bukas din daw ang Pangulo na makipagkasundo sa mga Duterte. Ako ayoko ng gulo. Gusto ko. Ayaw mo ng gulo. Ikaw nagsimula ng gulo, Mr. President. Mr. President, ikaw nagsimula ng gulo. Why? Why are you allowing your cousin kung ano-anong ginagawa? Inusig ang mga Duterte. Pina-impeach si BP Sara Duterte. Inuusig kami mga vloggers. Inuusig ang mga kumukontra sa gobyerno. Tapos sasabihin mo, ayaw mo ng gulo? Yung mga nagpahayag ng kanilang saloobin, mga opisyal na nagpahayag ng saloobin, sinuspinde ng DILG, sinuspinde tinanggal ni Tamba. Tapos sasabihin mo, ayaw mo ng gulo? Si Presidente Duterte, anong ginawa ninyo? Sino ba yung mga nag-alis sa kanya, dumukot sa kanya, papabuntang dahig? Sino? Mga tauhan nyo, sir. Hindi ho tauhan ng Kamara yun, hindi ho tauhan ng Senado yun. Tauhan nyo yun, sir. Tapos sasabihin niyo ayaw nyo ng gulo? Porket natalo na kayo sa eleksyon, porket ngayon nanganganib na yung inyong ratings dumadaos-dos, talagang pailalim. Biglang, ayaw ko ng gulo. Tingnan mo yung tsura niya, tingnan mo, kaawa-awa. Wawa, presidente, wawa. Kawawa naman yung presidente. Kung talagang ayaw mo ng gulo, eto ako, gusto mo talaga ng share-share. Ako, meron niya akong komento, meron akong 3 sinadjust kung ayaw mo ng gulo talaga, kung ayaw mo ng, kasi yan sinasabi mo gulo, yung term, di ba? Ayaw mo ng ganyan. Simple lang naman yan, 3 bagay lang yan tapos may additional na pang-4. Pero mamaya ko nasasabihin yung 3 bagay na yan, kasi nasabi ko na yan sa aking Facebook. By the way yung QR code ko dyan, baka naman. Pwede nyong komentuhan yan. Pwede nyo scan tapos follow nyo na rin. Hindi, etong isa lang Unang gawin mo, para medyo sincere ng konti yung sinasabi mo, tanggalin mo si Claire Castro. Kasi yung babae na yan, paatake ng paatake sa mga Duterte. Di ba? Tanggalin mo yan. Yan ang unang hakbang na kung gusto mo talaga ng tawag doon ng kapayapaan with the Dutertes, di ba? Tanggalin mo yung si Claire Castro. Ano yan parang hindi alam niyo ho ba? Kasi naalala ko lang uli to si Claire Castro. Nakita ko na naman nagbablog ng kung ano-ano. Naalala ko nung panahon ni Mocha, pinupunan ng mga media yan, mga putang inang to mga media na ito. Ito to kayong mga hindot na mga animal, na mga bayarang, biased with ED na media. Dati galit na galit kayo kay Mocha nung nagbablog siya. At ang binablog niya ay yung ginagawa ni PRRD. Nagagalit kayo. Sasabihin nyo, akala ko ba official na siya, hindi na siya dapat nagbablog. Ganyan-ganyan kayo nun. Pero ang talagang dahilan kung bakit kayo nagagalit nun, kasi nauunahan kayo ng labas ni Mocha. Siyempre, content yun. Para sa inyo, pera yun, di ba? So, nagalit kayo nun. Sabi nyo, dapat di na nagbablog yan. So, tumigil si Mocha ng bablog. Bakit ito si Yusek, Claire Castro? Tuloy-tuloy ang pagbablog niya. Sa totoo lang, mas mataas ang posisyon nito kay Mocha. Ngayon, press officer siya ang nagpe-press briefing. Bakit wala man lang nagtanong na media na, hindi po ba conflicting yung pagbablog ninyo tsaka pagiging opisyal ninyo? For sure. Baka kumikita pa nga yun Yung YouTube niya, malamang sa malamang, monetize yun. The question is,
Remember, it's a conflict of interest. Why? Anong kanyang position bilang isang press secretary o press officer? Di ba kumuha ng impormasyon galing kay presidente tapos ibibigay sa inyo? So, meron siyang access. Ano bang ginagawa sa vlog? Access din, content. So, ibig sabihin, nagko-conflict yun. Ibig sabihin nun, nauuna siya sa balita kaysa sa inyo. Kaya conflicting yun. Bakit di yun nirereklamo? Alam ko na, kasi mga putang inang bayaran kayo. Makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari. Oo nga, wala ka ng kaibigan. Hindi, totoo naman, maawa naman kayo kay Marcos, iniiwan na siya. Gago! Pati mismo, isipin mo, pati mismo yung mga kaibigan niyang kinampanya niya, nung victory party, si Lito Lapid na lang naiwan. Wala na talaga siyang kaibigan. Naintindihan natin yun, mga kababayan, kaya huwag kayo magalit. Normal lang yan. Ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Tigilan nyo na kasi mga Duterte. Gusto nyo ng peaceful, ganito. Tigilan nyo na ang mga Duterte. Sigurado ako magiging... Kasi sinimulan nyo lang naman yan eh. Kung hindi naman po kayo siguro nagsimula at hindi... Ito kasi, Mr. President, sorry. You don't deserve it. Mr. Marcos, kung hindi mo sana pinababayaan itong pinsan mo, wala sanang gulo. Hindi mo kasi alam yung mga nangyayari eh. Ang problema sa iyo eh. Yung pinsan mo, pag hindi niya nakursunadahan, didemanda, patatanggal, kung ano-ano na lang ginagawa, inuusig ang mga Duterte. Hindi lamang po yun. Pati yung mga supporter tulad ng ni Pastor Kibuloy. Di ba? Sandali, Mr. President, lahat talaga na nakadikit sa mga Duterte, iniisa-isa nila. Kasama na rin ng executive branch doon, mga kapulisan. Inisa-isa ninyo eh. Tapos sasabihin mo na ayaw mo ng gulo. Ako nga, nadamay nga ako eh. Bigla nyo kung pinagkakuno anong demandang walang kakwenta-kwenta ng mga congressman. Bakit? Kasi bumaba na tayo. Totoo, wala akong kakwenta. Kung pwede ko lang sana ma-discuss dito yung details ng pagtatawanan nyo talaga eh. Ako, tatawa ako. Sorry ako, natawa eh. Pinipigilan ko talagang humalakhak nung nasa korte ko eh. Kasi sabi ko, ano ba to? Ano ba klaseng demanda ito? Daig pa ng grade 5 ba nagdemanda? Ano ba gano'n na maiisip mo eh? Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit na hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Wala pang tugon